Alamin ang latest weather update ngayon dito sa Sir Aris Official Weather News Today. Pulitong namataan, 760 kilometers na lamang po sa may silangan ng Katarman, Northern Samar. Taglay na ang hangin na 140 kilometers per hour malapit dun sa kanyang gitna or mata at meron pagbukso hanggang 170 kilometers per hour na. At sa ngayon po mabilis itong kumikilos pakanluran at 35 kilometers per hour. Yung kanyang radius is 780 kilometers. So ibig sabihin po, yung Northern Samar and Eastern Samar ay nahagip na po ng outer rain bands nitong si Bagyong Uwan. Inasahan po sa mga susunod na oras, maapektuhan din po ng outer rain bands itong eastern portion ng Southern Luzon, Visayas at northeastern Mindanao. Aasahan na po yung mga pabugso-bugsong hangin at minsan malalakas na mga pag-uulan. Yung northeast monsoon ramihan nandito pa rin po sa may extreme northern Luzon sa ngayon. Base po sa pinakaunang track ng pag-asa, inaasahan pa ang paglakas nitong si Bagyong Uwan sa susunod po ng 1 hanggang 2 araw. Kung mapapansin din natin, magkakaroon siya ng close approach or malapit dun sa kanyang sentro, ito pong Northern Samar at ilang bahagi pa ng Bicol kagaya ng Catanduanes, Eastern Albay at Northern Coast ng Camarines Sur and Camarines Norte. So mamaya nga umaga or bukas po yan ng umaga, malapit na siya sa may Catanduanes, habang pagsapit po dito sa bukas sa umaga hanggang sa hapon, approaching na po siya dito sa may eastern coast ng Quezon at ng Aurora. So possible siya maglandfall dito po sa may parteng Aurora and Southern Isabela. Bukas na po yan ng gabi. Simula bukas ng gabi hanggang sa umaga ng Lunes, babagdasin po nitong Bagyong Uwan ang Northern and Central Luzon at mag-emerge po dito sa may West Philippine Sea sa Lunes ng umaga. Kung mapapansin din po natin, base sa ating latest track, pagsapit po ng Lunes hanggang Martes, magiging mabagal yung pagkilos nito at maaaring magkaroon ng unti-unting pag-recurve or pagliko habang umaakyat dito po sa may Balintang and Bashi channels. In terms of intensity, sa ngayon 140 kph po, no? Pero paglapit niya sa Catanduanes, posible siya mag-intensify pa bilang isang strong typhoon. Nasa 175 kilometers per hour na po ito yung estimated lakas niya bukas ng umaga, pero hindi din natin nirule out na maging isang super typhoon po ito paglapit dito sa may Catanduanes.